actually guys, no, na maganda rin tong ano, yung truck lane, no? Kasi yung ano, less ano rin to, less pagod. Paano ko nasabi kasi pagka truck lane, so nasa isang linya ka lang, hindi mo na kailangan mag change lane, di ba? Nakakapagod yung singit ka ng singit na malaki yung truck mo, nakakapagod yun. What's up? Good evening guys, good evening. So, andito tayo ngayon sa Alabang. So, medyo nalilito talaga ako kung may truck ban ba o wala yung along C5 road. Kasi according to the MMDA, so wala pa silang pinapatupad na truck ban. Pero nakadepende yon sa mga city ordinance o mga LGU kung magpapatupad na sila ng sarili nila mga truck ban. Katulad sa amin sa Valenzuela, no, sa Valenzuela meron na talagang truck ban. So yung MDA may binanggit din naman sila na may truck ban na daw dito sa may Taguig at Pasig, pero sa pagkakalam ko yung kahabaan ng C5 wala pa truck ban. Pero mas pinili ko na sumunod sa truck ban para mas sigurado tayo na hindi tayo mahuli, kasi medyo malabo yung explanation ng MMDA. Sana klinaro nila, no, na ang buong kahabaan ng C5 from Mindanao Avenue to Taguig ay wala sanang truck ban. So medyo maaga sana tayo nakalusot. So yan, medyo traffic. So galing tayo ng Bicol, balik na tayo ng Valenzuela as usual. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video for some other reason, kung ano man yun, sa akin na lang. I just want you to know guys na panandalian ako magpapaalam sa inyo, no, sa mundo ng tracking. For now, just 2 weeks. So maglilip muna ako ng 2 weeks. Papahinga muna ako sa truck. Papahinga muna ako magpagpuno dito sa traffic. So magbabakasyon kami somewhere in Eastern Samar. So sana makapag-surfing tayo doon. Sana kayanin tayo ng surfing board. So excited na rin ako by this coming Sunday. Sana makapaalis na kami. So bali nag-arkila lang kami ng sasakyan. And syempre almost 3 years yung pandemic, COVID. So ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na magbakasyon ang family. So hindi matagal-tagal na rin kami hindi nagpagbakasyon ng summer. And sinawagkala na natin kasi hindi natin alam after no election, mamaya baka ibalik na naman nila yung protocol, no? Sana wag naman na, para lahat mapamuhay na ng maayos. Marami na rin talaga ang nagugutom, hindi makapamuhay ng maayos dahil sa COVID na yan. So mga 1 week lang tayo doon sa Samar. At least 1 week, medyo sulit na rin yun. Then back to
Work na ulit tayo na turn on. Video traffic. Time lapse na muna tayo. Okay. So napakahirap guys pagka ganito oversize yung ating trailer. Masyadong malapad. So kailangan ingat talaga pag pumasok dito sa toll gate. Ayan. Saktuhan lang yung gilid niya kasi sobrang lapad ng trailer na to. So kailangan may RFID kayo para very convenient yung pagdaan nyo dito sa South Luzon Expressway para hindi ka na mapila-pila kasi hindi siya napaghaba ng pila ng toll gate doon sa cash lane. So very convenience kung meron ka ng RFID. And okay. Ito tayo sa libingan ng mga bayani. Madilim. Kita nyo ba? Ako rin, hindi. Okay. Time check 10:33 in the evening and we're approaching Taguig City. Babaybayin natin itong truck lane na napakahaba. So medyo magkakaroon lang ng build itong traffic dito, no, from Taguig, no, diyan sa McKinley, din pagbaba mo ng Pasig yan, so nagkakaroon ng build yung traffic dyan dahil sa truck lane. Actually guys, no, na maganda rin itong ano, yung truck lane, no, kasi yung ano, less ano rin to, less pagod. Paano ko nasabi kasi pagka truck lane, so nasa isang linya ka lang, hindi mo na kailangan mag change lane, diba? Nakapagod yung singit ka ng singit na malaki yung truck mo, nakapagod yun. Unlike ganito, pagka truck lane lang tayo, hindi ganong ka, ano, pagod kasi diretso lang ang takbo natin, hindi na tayo pa singit-singit. Yan ang kagandahan ng truck lane. Malaking kaluwagan din nga naman sa mga private vehicle. Sana wag na ibalik yung truck ban kasi napakalaking tulong nung walang truck ban sa mga katulad namin malalayong biyahe. Kasi kung magkaroon kasi ng truck ban dito sa haba ng C5, so apektado kami mga trucker from south to north. Kasi halos walang ibang way. Dito lang C5 o kaya Maynila. Sa Maynila alam naman natin kung gaano ka-traffic. And ganun talaga, traffic talaga kasi marami ang ginagawang mga kalsada ngayon under build program ng Duterte administration. So ayun guys, we're approaching Kalayaan, no?
dito sa Pasig. Kalayan Makati pa to, di ba? Pasig na? Pasig o ano? I don't know what is exactly kung anong nakakasakop ng Kalayaan. So ayan, actually medyo maluwag-luwag ngayon kasi ano na almost quarter to 11 na rin kasi, kaya medyo maluwag-luwag na. So ito yung C5 Kalayaan Interchange. Alam nyo, ito yung pinaka-the best na U-turn slot na nakita ko kasi nasa taas siya, so hindi siya hassle dito sa baba. Dapat lahat ng U-turn slot ganyan, nasa taas. Kasi yung U-turn slot yung nagkakabuild ng traffic minsan. Lalo pa at hindi marunong magbigayan yung mga kapwa natin, mga driver. And so ito na nga. Mukhang ito na ang buntot. Ang buntot ng traffic. So while on traffic, so tutuhan lang muna tayo. Hindi ko napakita yung aking mukha sa inyo kasi para mas okay ang view. And shoutout sa Team Kulkog, Team Court, Angels Warrior. Salamat sa suporta nyo lahat, no? So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, so huwag nyo na makalimutan i-like, subscribe, then i-share. Before I let you go, I want to say I love you. Bye bye. See you.